Minamahal ko ay nawala sa pista ng aswang. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Parang lahat ng salita ay mabigat at may damong nasusunog sa dulo. Pero kailangan kong sabihin ito ng diretso. Hindi simpleng pagkawala ang nangyari sa amin sa bayan. Ito ay nag-umpisa bilang isang gabi ng saya, nang bandang humahampas sa hangin at puting banderitas na kumakaway sa ilaw ng poste, at nagwakas sa isang tahimik na bangin kung saan tumigil ang mundo ko. Kung trip ninyo ng ganitong klase ng kwento, like at subscribe at manatiling kasama ko hanggat makaya ninyong marinig. Lumaki ako sa isang bahay na puno ng mga panuntunan at malamig na halakhak. Ang papa ko, hindi ko na nga alam kung saan siya nagpunta noong bata pa ako, nawala ng bigla. At ang pinakamalapit sa amin noon ay ang pangungusap ng mama. Kailangan mong tumibay. Tumaas ako sa ilalim ng tingin ng isang babaeng nagdala ng pag-iingat na parang saplot. Hindi malamig lang siya, may mga sandali na ang kaniyang mga mata ay parang may mga lihim na nag-iimbak. Tinuruan ako niyang magtahi ng damit, magigib ng tubig, mag-ingat sa mga kalye paggabi. Tinuruan din niya ako ng mga panalangin na hindi niya sinasabing buong puso. Sabi niya noon, huwag magtiwala sa mga dayo. Sabi ko noon, opo mama. Pero may mga bagay na hindi nasusulat sa mga aral niya. May mga hawak siyang mga tanong na hindi niya sinagot. Mayroon akong isang barkadang parang sinulat sa pelikula. Si Diane, ang best friend ko mula pa pagkabata, umalis nang hindi nagpaalam ilang taon na ang nakakaraan. May mga tao ang nagsabing tumakas siya, may nagsabing nag-asawa at lumipat. Tiwala ko noon ang mga sabi-sabi, hindi ko pinatulan. Tapos dumating si Fryland. Ang tawanan niya ay parang kalunang araw sa madilim kong mundo. Si Errol naman ang taong lagi kong tinatawagan tuwing nalilito ako. Sila ang dahilan kung bakit pumayag ako umuwi sa pista na iyon, kahit na ang puso ko ay tuloy-tuloy na umiiling. Ayaw ko ring mawalan pa ng iba. Biyaheng jeep papuntang baryo ang nagdala sa amin pabalik sa lumang simoy ng probinsya. Ang mga daan na puno ng alikabok, pulang bakas ng paa sa gilid ng semento, mga tindahan na nakapaskil ng mga poster ng karaoke. Paglapit namin sa plaza, nagmimistulang kumukontento ang lahat ng bagay. May entablado, may parol na kumukubli sa liwanag, may isang lumang imahe ng santo na nakataas ang mga kamay. May banda na may trompeta, may mga bata na naglalaro ng palusebo at karera ng sipa. Ang lamesa sa gilid ng kalsada ay nalagyan ng puting tablecloth at may lechon na kinikiskisan ng lampara. At ang amoy ng inihaw na baboy ay nakakahataw ng alaala mula sa isang buhay na hindi ko na matandaan. May kabo na matagal nang nakatayo sa may dulo ng plaza. Isang malaking kahon kung saan inaakay ang mga panalangin. Nandoon din ang mga matatanda. Lola na nakatupi ang kamay. Mga tito at tita na may mga butas ng ngiti sa kanila na hindi ko kabisado kung sarili nilang inukit o pinilit lamang. Ang mga banderitas ay nakabitin sa pagitan ng poste at mga puno, kumikislap sa hangin na parang mga bayla-bayla. Naglakad kami ng magkahawak kamay, nagtatawanan, nagpapanggap na wala kaming inaalala. Ngunit may mga sandaling tumigil ako at tumingin sa paligid. At parang may kulubot sa mukha ng bayan. Parang may kwento silang pinipigil. Ang unang kakaibang tanda ay maliit lang, hindi naman agad makikita kung hindi ka nakikinig. Sa unang gabi, habang naglalakad kami pabalik ng bahay ni Lola Enya matapos kumain, may kumutkot sa bintana ng lumang simbahan. Hindi ang tunog ng pagkatok ng kahoy o aso. Parang may maliliit na kuko na pumapaspas sa salaming pagod ng pangitain. Huminto kami at tumingin. Walang tao sa loob ng simbahan. Isang kandila lang ang umiilaw sa loob at tumigil ang apoy nito nang walang hangin. Tinanong ng isang batang nag-aalangan kung bakit namatay ang ilaw. May tumugon lang, ay naman atong malamig. Pero ang boses na iyon ay parang naglayo ng ibang kahulugan. Sumunod ang mga pagpatay-patay ng ilaw. May tindang panggatong na biglang nawawala. May mga lampara na tila hinihimas-himas sa hangin at nabubura. Nakakita rin kami ng mga pakpak, hindi totoong pakpak ng ibon, kundi parang anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno, malakas na pagaspas na tila lumilipad malapit sa bubong.
Umuugong ang hangin tulad ng isang naglalakad na tao na hindi alam ang direksyon. Sa gabi ng posisyon, habang ang buong baryo ay nagkikilos sa prosesyon, may narinig kaming mga dasal na hindi ko maintindihan. Parang isang linyang paulit-ulit na inuulit sa isang tunog na hindi tugma sa mga letrang kilala ko. May mga matatandang babae na nagtitigan at sumisibol ang mga salita sa bibig nila na parang hindi ganap na Tagalog. Mga tunog na lumalabas na tila lumalagom sa hangin. Hindi ko alam kung nagkaroon ako ng glob ng katapangan o kung gusto ko lang maging kasama. Sumama kami sa palaro, sumayaw kami sa banda, naglaro kami ng tumbang preso na naging bato ng risas at halo ng takot. May mga sandaling tumatawa kami ng husto hanggang sumakit ang tiyan, at may mga sandaling ang tawa ay naging minimura, yari kami sa gawa ng nerves. Ako mismo ang nagdala ng ilaw ng aming maliit na grupo. Hawak-hawak ko ang kamay ni Errol at si Fryland ay nagpapasiklab ng biro. Wala akong intensyon na matanggap na may masamang mangyayari. Bumabago ang hangin nang lumubog ang araw. Ang mga ilaw sa plaza ay nag-iba ng kulay. Ang mga anino ay lumaki. Nang gabing iyon, humupa ang musika at may nag-umpisang kumilos na parang seremonya. May mga tao na pumapila at naglalakad papunta sa kabo. Mga mata nila ay parang umiikot sa isang nakatagong katauhan. May ilan sa mga kapitbahay na tumingin sa amin ng may kakaibang tindi. May mga kilay na naghihinala. Bumalik kami sa bahay ni Lola Enya, na kung saan ako noon ay parang nakikitira. Hindi ko na maalala kung ano ang pangalan ng nagsisilbing tahanan niya noon. Pero ramdam ko ang maliliit na alitak sa likod ng pagkanta ng mga matatanda. Sa gitna ng gabi, naalala ko pa, tumigil ang hangin. Tiningnan namin ang kalye at nakita ang isang grupo ng mga tao na nakaupo sa gilid ng plaza, nagsusunod-sunod ng maliit na apoy. Walang tunog maliban sa kanilang mga hininga at sa pagigting ng gabi. Nakita ko si Mama doon, nakaupo sa gilid, nakayakap ang mga tuhod niya at hindi siya kumikibo. Ang mga mata niya ay malalim, hindi malamig man, ngunit may bigat. Lumapit kami at nagkunwaring nag-uusap lamang kami ng mga matanda. Nang napalapit kami, maya-maya ay napakita ang isang ngiti sa labi ni Lola Enya. Nginiti na para bang nagkakasundo sila sa isang lihim na walang sinusino maliban sa kanila ang nakakaalam. Maya-maya, napansin namin na nawawala si Fryland. Hindi agad namin naisip ang pinakamasama. Akala namin nag-away lang siya sa kalye, nagbisikleta patawid, napagwiwian ng larong kalaro at nawalan ng oras. Tinawag namin ang pangalan niya ng paulit-ulit, Fryland, Fry, Dine. Walang tugon. Naglakad kami sa kanto, sa sari-sari store, sa bintana ng simbahan, walang tanda. Sa simula, tawa lang ang nangyari, mga biro kung saan sinasabi ng isa sa amin, "Ay, siguro lumayas na siya para sumausaw sa ilog." Pero habang tumatagal, ang tono ng boses ay nagbago. Mayroong tunog ng pag-aalala. Isinumpungan namin ang mga taong hindi tama ang tindig. May mga tita na biglang tumigil sa pag-uusap at tumingin sa amin na parang naliligaw kami sa bahagi ng kanilang mundo na hindi dapat pasukin. May nagtanong, "Saan ninyo huling nakita?" At may sumagot na mahinang, "Sa bandang stage, last time." Ngunit may isa namang matandang lalaki, si Tito Galvan, na tumingin sa akin ng may kakaibang tigas at sinabing hindi na dapat pinagugulo ang mga lumang bagay. Hindi ko ibig sabihin na marupok siya. May lamig lang sa kanyang tinig na parang nagbabala. Naghiwalay ang grupo. Lumipad ang panik mula sa barkada papunta sa puso namin. Si Errol ang nagpasya na umikot sa mga kalye. Si Diane noon ay kilala sa amin bilang tahimik na lumalangoy sa mga lugar na malayo. Kumalat kaming lahat na parang mga kalapati na nawawala ang direksyon. Naglakad pa kami papunta sa bangin, doon kung saan may maliit na daanan na bumababa sa likod ng bayan at hindi ramdam ng marami dahil napapabilang sa mga puno at mabatong poste. Dito madalas magtago ang mga mukhang takaw sa gabi. Nang umabot kami sa gilid ng bangin, may nakita kami. Isang piraso ng damit na nakaipit sa punong gumagapang pababa. May mga lupon ng lupa sa gilid na parang may kumilos papuntang ilalim.
Hindi namin nakita kung may dumaan o umakyat. May mga yapak lang na papunta sa madilim na daanan na naglalayong bumaba. Hindi ito ordinaryong bakas ng sapatos. May kakaiba sa pagitan ng mga kalapit ng bakas. Parang may pag-urong at pagdapa na hindi tugma sa bilis ng takbo. Humihingal kami sa amin pagkakita. Errol ang unang umiyak ng tahimik. Hindi siya ang tipo na umiiyak sa publiko. Alam ninyo yan. Ngunit nakita ko ang mga luha na dumaloy sa gilid ng mga mata niya habang hinahaplos ang maliit na damit na piraso ni Fryland. Diyos ko, ang sabi niya at may pagkailang tinig na nagbalot sa amin. Tiningnan ko si Mama noon at kung may isang bagay na hindi ko malilimutan, iyon ang pagkakita sa mukha niya habang hinahawakan niya ang sulo ng lampara. Tumingin siya sa amin nang hindi kumikilos at may tama ng hawi sa labi niya na kahit papaano ay para bang nagtatangkang itago ang pagbagsak. May isang segundo na tumigil ang mundo, tumigil ang banda, tumigil ang mga taong nag-uusap at para bang nakinig ang paligid sa tunog ng sariling paghinga. Ang komunidad ay bigla nang naging isang entablado para sa mga lihim. May mga taong nagsimulang magduda at mag-usisa at may ilan namang nagsabi na huwag na lang ipagpalit sa gulo ang gabi. Hayaan na muna, baka babalik lang siya, sabi ng isang tita, na parang pinipili ang katahimikan kaysa sa paghahanap. Ngunit hindi kami basta-basta tatalikod. Hindi kami pwedeng hayaang mawala nang wala kaming aksyon. Lumakad kami at tumawag ng mga pangalan nang hanggang sa puno ang aming mga lalamunan. Habang naglalakad, napansin ko ang isang maliit na bagay sa gilid ng daan. Isang pulseras na paborito ni Fryland. Maliit lang, gawa sa mga beads na may mga palamuti, nabitak sa isang bahagi. Kinuha ko iyon at hinawakan. Ang detalye nito ay pamilyar. May ginto na kulay na hugis siga na palaging umiilaw sa ilalim ng araw. Naramdaman kong parang may bituon na dumidikit sa loob ng dibdib ko. Kunin mo yan, sabi ni Errol nang walang mali siyang intensyon. Hinawakan niya ang pulseras at tiningnan ito ng mahinahon. May maliit na balahibong nakadikit sa ibabaw ng bead at may amoy na mabaho na hindi ko maipaliwanag ng buo. Hindi ito amoy ng pagkain. Ito ay amoy ng hangin na may halong lupa at malalim na kagubatan, isang amoy na nagiiwan ng bakas sa ilong. Nagdesisyon kami na bumaba sa bangin. Hindi namin iyon ginawa ng madali. Bumaba kami ng dahan-dahan at nag-iingay, umiwas sa mga sanga at bato. Sa bawat hakbang, nararamdaman kong may mga mata na sumusunod sa amin mula sa dilim ng punong kahoy. May mga ibon na umiiling-iling at biglang lilipad palayo. May mga kumukubling anyo sa gilid na parang nagtatago sa isang masilang lihim. Nang marating namin ang isang maliit na kuweba, isang butas lang sa lupa na may ilaw na may kulay na parang kandila sa loob. May nakita kami, mga bakas ng pinakikipaglapit at sa pinto ng butas ay may marka na parang pasingaw ng apoy. Hindi malaki, ngunit sapat para malaman na may nagdaan dito. Nakita rin namin ang mga sensilyo, mga lumang kuwintas at isang pira-pirasong palamuti at may natagpo ang maliit na lumang papel na parang isang pirasong sanga na may mga marka. Ipinakita ni Errol ang liham sa ilaw at napansin kong may mga letra na tila gumagalaw. Mga salitang hindi ko maintindihan, parang mga tunog lamang na inilagay sa papel. Sa gilid ng papel ay may simpleng guhit ng mukha, hindi malinaw, ngunit may anyo ng pag-aalay. Hinawakan ko iyon at naramdaman kong parang may nabubuhay na hawak ang sulat. Ang puso ko ay mabilis na tumibok. Naisip ko sa sarili ko, ito na ba ang simula ng isang bagong gabi ng katatakutan? May napansin si Lola Enya mula sa gilid. Lumapit siya ng may ladlad-ladlad at sinabing, "Huwag kayong pumasok diyan ng basta-basta. Iyan ay hindi basta kuweba ng mga bata." May pagkabahala sa boses niya at may pag-iingat sa mga salita. Ngunit hindi kami nagbalik. Alam namin na ang oras ay gumugulong sa amin. Kailangan naming malaman. Bakit? Tanong ko nang may hinagpis. Bakit nawawala sila tuwing pista? Ang tanong ko ay nagbigay ng tunog na parang maliit na bato sa gitna ng ilog. Maya-maya ay parang may kumilos sa likod ng mga puno. May mga anino na umusbong at pumasok sa madilim. Isang pangkat ng mga lalaki,
Sila ang mga kapwa namin kabarangay, ang naglakad papalapit. Nang lumapit sila, ang nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang kanilang mga kamay. May bahid ng putik, may ilang sugat, at may isang singsing na hindi ko alam kung kanino. Nakatingin sila sa amin nang parang sinusuri kami para sa isang piraso ng lamesa. Si Tito Caleb, na kilala namin noon bilang mabuting kapitbahay, ay tumingin sa akin nang may liwanag na halos hindi ko maunawaan. "Huwag ninyong buksan ang mga lumang pinto," ang wika niya nang may tunog na hindi ganap na sigurado, parang may gustong pigilin. Sumigaw si Fryland ng malakas sa isang pagkakataon noon. Ako lang ang nakarinig nito muna, maliit na tinig mula sa loob ng kama, o isang guni-guni lamang ng mga alingaw-ngaw. Hindi ko alam. Ngunit naalala ko na huminga ako ng malalim at naramdaman kong may dumadaloy na lamig sa aking gulugod. Lumingon ako at nakita ang balat ng malamigang liwanag sa mukha ni Mama. May palihim siyang ngumiti at ang nangiting iyon ay nagdala ng isang tindi ng sakit sa dibdib ko. Nostalgia o panlilin lang? Hindi ko maialis sa isip ko ang isang tanong na patuloy na umuusbong. Bakit nandoon si Mama sa gilid ng plaza nang mangyari ang lahat? Bakit parang hindi niya tayo pinipigilan nang mag-alis? May halaga ba ang pag-ibig niya sa bayan na higit pa sa pag-ibig niya sa anak? Hindi ko pa rin mapigilan ang isip ko sa mga posibilidad. At sa kalagitnaan ng kalituhan, may isang bagay na lumutang mula sa dilim. Mga tinig na bumulong, hindi malabong, ngunit malinaw, pangalan. Pinunong Larios, marahan ang pag-ikot ng isa sa tinig. Sinundan iyon ng isang pagigting ng hangin at isang paglanghap na hindi ko maintindihan. Hindi ako tauhan na may lahat ng sagot. Hindi ako omniscient. Ang alam ko lang ay ang mga bagay na nakita ko at naramdaman. At sa mga oras na iyon, ang anumang dapat maniwala ako ay tila nag-iba. Ang mundo ko noon ay siyang nag-iba. Ang mga tao na minahal ko ay maaaring may mga bagabag na hindi ko naiintindihan. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay nagtataglay ng lihim. At ang mga bangin na dati naming dinadaan sa pag-uwi ay nagbubukas na parang bibig ng isang malahalimaw na kwento na inihahain sa gabi ng fiesta. Lumipas ang mga oras. Hindi namin natagpuan si Fryland. Ang bayan ay napuno ng mga panalangin na hindi ko kinabibilangan. Mga salita na nagmumula sa bibig ng mga taong nagtatangkang maghanap ng proteksyon na hindi nila alam kung saan manggagaling. Siya na ang pinakamahal ko sa buong mundo at ngayon siya ay naglaho sa sandaling puno ng ilaw at kantahan. Habang kami ay nagtitipon sa gilid ng plaza, sininyasan ni Lola Enya si Mama na sumunod sa loob ng bahay. May sasabihin ako, ang mahinang panawagan niya. Ni hindi kami binigyan ng oras upang huminga ng maayos bago kami hinatid para sa pag-uusap. Pumasok kami sa loob ng bahay ni Lola Enya at doon, sa kwartong puno ng mga lumang imahe at kandila, narinig ko ang isang maliit na palitan ng salita sa pagitan ni Mama at ni Lola Enya. Hindi ko sinasadya na makinig, ngunit ang kanilang mga boses ay naglalakad sa dingding na manipis lang at hindi ko mapigilang marinig ang mga salitang bumubuo sa mundo ko. Kailangan nating magpatuloy, ang wika ni Lola Enya, at ang sagot naman ni Mama ay parang pag-iyak na nakabalot sa isang komander. Alam ko, ginawa ko na ang parte ko. Hindi kailanman naging ganoon kasakit ang pangalan ng sinuman. Ang mga katagang iyon ay hindi basta sinasambit. Parang bahagi sila ng isang kontrata na matagal nang nilagdaan sa ilalim ng buwan. May katahimikan na bumagsak pagkatapos. May kumislap na isang ilaw sa mesa at nakita ko sa mga mata ni Mama ang pahiwatig ng pag-amin. Hindi pa salita, ngunit malinaw na naging kasalanan. Ang puti ng kuwarto ay tila nag-iba ng kulay sa isang sandali, nagiging madilim, parang ang lahat ng mga larawan at mga medalya ay bigla nang bumubukas. Bago pa namin maproseso ang lahat, may kumatok sa pinto. Isang tinig na may taglay na kaba ang sumambit. Kailangan niyang makita ito. At ang huling bagay na narinig ko bago kami dinala palabas ng maliit na bahay ay ang pangalan, Pinunong Larios. Binibigkas ng may paggalang at takot sa iisa, sabay-sabay. Hindi ko inakala na ang gabi na iyon ay magdadala sa akin sa puntong ito. Nasayangan, natakot, nilito,
at tayong lahat ay maglalakad sa isang landas na hindi namin pinili. Ngunit ang pinakakatatakutan ko ay hindi ang pagkawala ni Fryland lamang. Ang pinakakatatakutan ko ay ang pagkawala ng akala kong katotohanan, ang pagkatuklas na ang minamahal ko ay nawala sa pista ng aswang, at baka ang mga kamay na nagpapalibot sa amin ay hindi mga kamay na handang tumulong kundi mga kamay na may misyon. Ang ilaw sa mesa ay humina ng bahagya at ang hangin ay nagsimulang sumingaw. May mga silab na pumapailan lang sa hangin at ang tunog ng mga paa sa labas ay nagiging tunog ng mga kamay na kumurap sa dilim. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung handa akong malaman ang buong katotohanan. Ngunit alam ko na hindi na ako makakabalik sa dati. At dahil ganito ang nangyari, dahil minamahal ko ay nawala sa pista ng aswang, hindi ko na muling mapapawi ang mga tanong na lumulutang sa aking isip. Ano ang ginagawa ng pinunong Larios? Bakit ang ilan sa mga taong minahal ko ay tila may lihim na pinagseselosan? Ano ang tunay na nangyari kay Diane noon at ngayon kay Fryland? Ngunit higit sa lahat, hanggang kailan ako tatanggap lamang ng mga sagot na nababalot sa pag-iwas? Hindi pa natatapos ang gabi. Ang boses ni Mama ay mababa at si Lola Enya ay nakangiti sa isang paraan na hindi ko maintindihan. May isang pinto na unti-unting bumukas sa likod nila. Hindi isang literal na pinto lang, kundi isang pinto sa isang lugar na hindi ko gustong pasukin. Ang labi ko ay tuyot. Ang mga kabataan sa plaza ay nagsusumigaw at may ilan na nagmumuni na lang. Ang tanging sigurado ko lang ay ang pulseras ni Fryland na hawak ko, mainit mula sa init ng aking mga palad, at ang tunog ng pangalan na paulit-ulit na bumabalik sa aking ulo, Pinunong Larios. Nakita ko na noong gabing iyon, ang unang pahiwatig na ang mundo ko ay may mga pahinang nagsimulang magbago. At habang lumalalim ang dilim, may mga yapak na papalapit sa aming dulo ng plaza. Mga yapak na parang hindi lamang naglalakad, kundi may pinapasan na sinumpaang lihim. Sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng isang maliit na sigaw sa loob. Isang tanong na hindi ko pa maisigaw sa malakas na tinig. Sino ba talaga ang mga minamahal natin? Ang ilang eksenang ilalarawan ko dito ay inayos at fictionalized para sa daloy ng salaysay, ngunit ang damdamin at mga pangyayaring naging dahilan ng pagbaluktot ng buhay ko ay totoo. Ang minamahal ko ay nawala sa pista ng aswang. Hindi namin inalintana ang pagkakatok sa pintuan. May tono iyon na parang hindi simpleng paghingi ng tulong. Parang tawag na hindi maaaring tanggihan. Dinala kami palabas ni Lola Enya sa ilalim ng liwanag ng kandila na nagmumula sa kanyang bulsa. Ang mukha niya ay tila pinaghalong pagod at determinasyon. Si Mama ay hindi na tumingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa isang punto sa malayo na parang may pinagmamasdan na malalalim na bagay. Tinulak niya ang kamay ni Lola Enya na parang sinasabi, "Gawin mo na ang dapat gawin," at tumango lamang ang matanda. Dinala kami sa dulo ng plaza, papunta sa isang maliit na eskinita na hindi ko pinansin noong bata ako. Doon, sa harap ng isang mababang pader na may lumang rehas, nakatayo ang isang grupo ng mga tao na halos hindi ko makilala sa liwanag ng buwan. May mga nakaputi, may mga nakaitim, ang ilan ay may bahid ng putik sa paa, ang ilan ay may hinawakan na mga pamaypay. May mga tinig na nagbibiro sa panlabas, ngunit ang mga mata nila ay malalim at hindi pagkatuwaan ang nasa ilalim. Napalibutan kami ng katahimikan na parang tela na hindi madali paghiwain. Doon ko unang nakita ang anino niya. Hindi siyang lumabas sa harap agad. Unti-unti lamang nagpakita ang ulo niya mula sa likod ng mga tao, at ang katahimikan ng grupo ay bumigay. Si Pinunong Larios ay hindi ang diladaliring halimaw na inaakala natin sa mga pelikula. Siya ay isang lalaking may presensya. Medyo matangkad, may balbas na pumapangalawa sa laki ng kanyang mukha, at ang mga mata niya, hindi sila simpleng mata. Parang may tinatago silang malamlam na apoy. Ang paglalakad niya ay parang may sinusunod na ritmo na ang iba ay sumusunod sa awtoridad nang hindi na kinakailangan pang sabihan. Nang siya'y tumingin sa amin, may napako sa dibdib ko na parang bangang kumapit sa puso.
Tama ba na kayo, bungad niya. Ang mga anak ni... Nagpigil ako sa hangin. May mukha si Mama na nagtatagal sa pagkabigla at papalayo ng kaunti. Hindi niya kinuha ang aming mga kamay. Hindi niya hinawakan ang hawak-hawak namin na dati niyang pinipilit panatilihin. Si Lola Enya ang sumagot sa halip, may punto ng pag-utos sa boses. Sila ay kasama ng lahat ng dapat malaman. May katahimikan at saka ko narinig ang isang malalim at mababang tinig na nagpatuloy. Ipakita ninyo. Pinamunuan kami ng ilang lalaki patungo sa isang maliit na landas na papunta sa mga ngabayo ng bundok. Isang daanan na akala mo ay hindi malalakaran ng maraming tao dahil sa dilim at mga sanga. Habang umaakyat kami, parang may mabibigat na damdamin na sumusunod sa amin. Parang hangin na nagdadala rin ng mga bulong. May mga ilaw mula sa likod na gumagawa ng mga anino sa lupa, mga aninong umuusli at umiikot. Humihingal kami sa pag-akyat, ngunit mas mabigat pa ang pag-akyat ng tanong sa loob ko. Bakit ang mga mata ng Mama ay hindi gumalaw mula sa kanilang nakasanayang tahimik? Umabot kami sa bibig ng isang maliit na kuweba. Hindi ito yung kuweba na sinasabi ng mga matatanda na may diwata. Iba ang aura nito. May panlabas na altar na gawa sa bato, at doon sa pader may nakasabit na simpleng retrato. Mga alaala ng mga taong nawala, mga piraso ng tela, mga alahas, mga lumang larawan na tila inalay muli. Ang amoy ng lugar ay mabaho, hindi lang amoy ng lupa. May halong hadhad ng mga damo na nasunog, at isang amoy na parang tiniklop na matagal ng naiwang damit. Doon, sa gilid ng altar, may nakasilid na kulungan. Maliit, gawa sa kahoy at bakal. Parang lumang kulungan sa likod ng isang kubo. Lumalabas sa dilim ng kulungan ang mga anino ng katawan na sumisipol ng mahihinang sigaw. Nang siya'y lumapit, nagkunwaring hindi ko na mababasag ang aking mga damdamin. Nakita ko ang hugis ng buhok, ang pormadong balikat, isang kilay na kilala ko. Dayan? Napamura ako ng labis ang daing ko. Hindi maganda ang tunog nito. Ngunit ang sagot ng kulungan ay hindi ang kilabot na inaasahan kong makita. Ang sagot ay isang katahimikan na mas mabigat pa. May isang anyo sa loob na umiiling sa liwanag, at nang siya namang tumingin sa amin, hindi na ang parehong mata ang nagbalik. May isang bakas ng wala na sa kanya. Hindi malinaw kung siya ba ay natutulog o nawala na, ngunit ang realidad ng presensya niya ay parang lumalamig ang mundo sa paligid ko. Napilit ako na humakbang papalapit, ngunit may isang kamay na humadlang, si Errol. Hinawakan niya ang braso ko nang mahigpit, may halong pagnanais na sabihing mag-ingat at huwag mong puntahan. Sa kabilang sulo ng kulungan, may isang bato at nakatali ang mga sinusinong palatandaan. At doon, hindi ko inakala, naroon si Fryland. Hindi siya nakahiga, nakayuko siya at nakatakip ang mukha sa mga kamay niya. Hindi niya ako tinignan, parang nalunod sa sarili. Nang dahan-dahang lumapit ako, naramdaman ko ang leeg ko na parang napipilipit. Ang mga kalamnan ko ay natitigas. Nang itulak ko ang maliit na rehas para matahimik, sumigaw ako nang hindi ko sinasadya dahil may nakita akong marka sa leeg niya. Hindi kailangang ilarawan ng marami. Sapat na masabi na may bakas ng paghila at ng sugat na pumupuno ng pagkatakot. Ang puso ko ay nagpagulong. Tinawag ko ang pangalan niya, ngunit ang tinig niya ay malabo, parang nagmumula siya sa malayong daigdig. Wala pa siya, mahina ang boses ni Lola Enya. Hindi pa siya ganap. Ang salitang iyon ay parang sumpa, parang sinabing may oras pa o may pag-asang mawala pa ang anumang natitirang piraso ng pagkatao. Inilabas ni Pinunong Larios ang kanyang kamay sa ilalim ng balabal. May isang maliit na bagay na nagningning sa liwanag ng kandila. Hindi ako nagtanong kung ano iyon, sapagkat alam kong hindi iyon para sa akin. Tinuro niya si Fryland ng may malamlam at mabangis na tono. Ipinakita ko sa kanila ang maitutulong. Sinalubong ng mga mata ng ilan ang tuwa. Parang tumanggap ng sagot ang mga nakapaligid. Sa puntong iyon, kumalat ang galit sa dibdib ko. Hindi lang dahil takot, hindi lang dahil nawawala ang pinakamahal ko, kundi dahil dito, sa harap ng aking mga mata,
Napatunayan kong ang mga taong pinaniniwalaan kong maglilim, mga kamay na dapat kumapit at magprotekta. Ang mga iyon pala ang nakikipagkasundo sa dilim. Si Mama ay tumingin sa akin at ang tingin niya ay hindi makapaniwala. Para bang sinasabi niya na hindi niya kaya o hindi niya alam kung paano siya naglaho sa sarili niyang pag-ibig. Nang bumalik ang tingin niya sa akin, nakita ko ang luha na dahan-dahang bumabagtas sa pisngi niya at sa kaniya winika. Kailangan ito para para manatili ang bayan. Hindi ko nakuha ang sinapit sa dulo ng pangungusap niya. Pero ang kahulugan ay malinaw. May napipilit na dahilan sa likod ng pagsasakripisyo. Sinubukan kong magtanong, subalit may isang tinig mula sa madla, isa sa mga mas matandang lalaki, na sumigaw ng, "Sapat na ang mga tanong. Hindi natin dapat guluhin ang desisyon ng ating mga ninuno." Isang bulong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mga salita na para bang inuulit lang ang mga daang sinubukan ng bayan para balutin ang sarili sa kanilang sariling katwiran. Ngunit hindi ko iyon pinakinggan ng mahaba. Ang mundo ko ay umiikot sa paligid ng maliit na kamay na dati ko pang hinawakan. Ang kamay ni Fryland. Kinuha ko ang kanyang kamay nang hindi iniisip kung ano ang magiging kapalit. Malamig siya at parang hindi na normal ang tiyaga. Hindi niya ako niyakap pabalik kundi nag-aalon lamang ang kanyang mga daliri at para bang hinahanap ang isa pang anyo ng pag-asa. At doon, nang palakasin ng isang maliit na grupo ang kanilang pag-awit. Isang awit na hindi akin, hindi malinaw ang mga salita, nagkaroon ng pagigting. Naglakad si Pinunong Larios papalapit sa altar at nagbukas ng kanyang palad. May isang boses mula sa madla na nagpagulong ng isang nota na parang hiling, ang alay. Hindi na ako nakapag-isip. May bahagi sa loob ko na nagpaalab, kung hindi ko gagawin ngayon, mawawala ang lahat. Nilaktawan ko ang pag-iingat, pinunit ni Errol ang isang maliit na rehas at sinubukan naming buhian si Fryland mula sa kulungan. Kung ano ang nangyari pagkatapos ng pag-ikot ng maraming segundo, ay hindi ko alam kung paano ito ilalarawan ng patas. Ang mga ilaw ay nagdilim. Ang mga anino ay nagkalat na parang mga dahon na hinihipan ng malakas na hangin. May nagpatunog ng malakas na tunog, isang tambol siguro, at may mga taong umagaw sa amin. May nagtulak sa likod ko. Ang kutsilyo ng pagkatakot ay pumasok sa puso ko. Nagkaroon ng paglabas ng alon ng kaguluhan. May sigaw, may putok ng kahoy, may isang bagay na bumagsak sa lupa. Naramdaman kong may naglukso sa akin na hindi ko man lang nahawakan. Ngunit may isa akong malinaw na alaala. Ang mukha ni Fryland nang sumulyap siya sa akin. Sa loob ng mga mata niya, may isang bagay na sang-ayon sa akin. Parang paghingi ng tawad at paglayo. Nabali ang isang maliit na bagay sa loob niyang anyo at siya'y nag-iyak nang walang tunog. Hindi ko na siya maabot. Isang kamay ang dumampi sa aking balikat. Ito si Errol, na pilit na hinihila ako palayo habang may mga tao na humahataw ng tingin at nagbabala. "Takas!" sabi niya nang may pagsisigaw. "Kailangan nating lumayo." Ngunit hindi ako lumayo ng mabilis. Ang aking mga paa ay tila may batong nakakabit. Sa gitna ng gulo, may isang matanda. Huwag natin idetalye kung sino na biglang tumindig at nagsimulang kumawala sa grupo. Ang kanyang pag-ikot ay parang simula ng pagkakausig sa mismong pinuno. Narinig ko ang isa ay sumigaw, "Bakit kayong absuelto? Bakit hindi na natin itigil to?" At saka nag-iba ang tono ng madla. May nabubuo na pagitan, may mga matang nagsusuri ng mga kanyang sinasabi. May isang saglit na pagkakaroon ng linaw. May ilan na hindi sang-ayon sa mga nangyayari. Sa sandaling iyon, si Pinunong Larios ay tumunog ng mabigat. Napakapal ng kanyang boses, parang sandata. "Bakit lalagay ninyo sa panganib ang katahimikan ng ating bayan?" At may isang sigaw mula sa madla. Pero hindi nabigyan ng sagot ang lahat. Sa likod ng lahat ng mga sigaw at tuligsa, may nag-umpisang kumilos na hindi inaasahan. Ilang kabataan, marahil mga anak ng ibang pamilya, ang nagsimulang humakbang at tulungan kami. Hindi sila marami, ngunit nagsimula silang bumuo ng isang maliit na pader ng mga katawan na nagprotekta sa amin ni Errol.
sa pighati at sa takot, may isang maliit na grupo na naniniwala na may mali. Doon, sa gitna ng kaguluhan, may isa pang bagay na nangyari na hindi ko malilimutan. Si Mama. Hindi ko na nakikita ang kanyang mga mata. Tila nawala siya sa sarili niya. Pero sa isang maliit na beep ng kalayaan, nakita ko siyang tumayo at punta sa gitna ng plaza. Siya'y lumakad na parang walang pakialam sa mga taong nakapaligid. Lumapit siya kay Pinunong Larios at tinanong sa ilalim ng himig ng gabi, "Ano ang ginawa natin?" Ang tanong niya ay simpleng bumulong, ngunit nagkalat ang katahimikan. Hindi tumalab ang mga tao sa una. Si Larios ay tumingin sa kanya na parang may pagkabigla at may bahagyang ngiti sa labi niya na hindi maintindihan. Ngunit ang sinapit ay hindi naging kumpleto. May isang malakas na suntok, may isang usok at lalo pang kumalat ang kasamaan. Hindi na ako makakalimot. Sa isip ko, ang mundong iyon ay naghiwalay sa dalawang bahagi, bago at pagkatapos ng sindak. May mga tao na nagpakalbo ng mabibigat na boses at nagtakbuhan. May ilan naman na nanatiling nakatayo tulad ng bato. Naghagulgol ako ng luha nang marinig ko ang isang mabigat na pag-unggol. Kapag tumingin ako, hindi ko na nakita si Fryland sa loob ng kulungan. Ang rehas ay nabasag at may lumabas doon na hindi na siya ang dati. Hindi ko kayang sabihin kung ano ang naganap sa loob ng ilang saglit ng katiyakan, mga larawan ng sugat, ng pagbabago, ng paglaho, lahat ay naghalo sa aking isipan. Ang pinakamasaklap, wala akong pagkakataong sabihin ang huling salita. Si Errol ang humakbang at hinila ako palayo sa lugar na iyon. Nagpatakbo kami papunta sa kagubatan. Dumaan kami sa mga sanga na kumakagat sa balat namin. Umagos ang pawis. At ang alingawngaw ng mga yapak namin ay ang tanging patotoo ng aming pag-alis. Sa likod namin, unti-unti akong nakarinig ng pag-iyak at pag-uusap na nagiging malabo. Hindi ko na matukoy kung sino ang sumisigaw. Ngunit ang larawang bumabalik sa akin ay ang mukha ni Mama na nakatayo sa harap ng grupo, may malamlam na luha ngunit tila hindi kailanman lubos na mawawala ang kanyang paniniwala. May isang bagay sa kanyang pagkilos na nagpapakita ng isang taong nabigo at nasadlak sa sariling kabiguan. Tumakbo kami nang hindi alam kung saan tutungo. Napasok kami sa isang maliit na ilog at doon tumigil muna. Hinikayat ni Errol kaming humiga sa damuhan at huminga ng malalim. Naiwang mga boses at mga sigaw ang bumabalik sa aming mga tainga, at ang malamig ng tubig ay nagbigay ng pansamantalang aliw sa aming mga paa. "Hindi ka na dapat bumalik," bulong ni Errol, may halong takot at determinasyon. "Kailangan nating iwan ang lugar na iyon. Kailangan nating magtago at maghanap ng tulong." Hindi agad kami nakalakad. Pinagmasdan ko ang maliit na pulseras na hawak ko, ang piraso ng Fryland na tila naglalaman ng isang mundo. Inilagay ko iyon sa sarili ko at hinugot ko ang isang munting piraso ng lupa sa ilalim ng mga kuko ko. Parang paghawak sa katotohanan na hindi mawawala kahit saan ako tumakbo. Sa sandaling iyon, may isang mapait na pag-iyak ang bumalot sa akin. Hindi dahil lang sa takot ng trahedya, kundi dahil natanto kong hindi ko maibabalik ang mga sandaling iyon. Ang salitang wala ay bumabalot sa aking dibdib. Sa mga sumunod na araw, kami ay naghanap at nagtakbuhan at nagtatago. Si Errol ang nag-organisa sa amin. Una, makakakuha tayo ng pampublikong tulong, sabi niya. 3 paraan, pulis, media, at simbahan. Ngunit nalaman namin na ang mga paraan na iyon ay hindi gaanong nagtitiwala sa amin. Ang salaysay na ang isang tao ay nawala sa isang gabi ng fiesta ay normal lang, ngunit ang pagsasabing may kulto at pag-aalay ay napakahirap patunayan. May mga opisyal na tumana lamang ng mga biro, at may ilang taong tumingin sa amin na may halong pakialam at pagkabahala. Bumalik kami sa bayan at ang ilan ay inakay kami upang magsumbong, ngunit may mga kamay na pumipigil at may mga ngiting nagkukunwaring hindi nakikita ang malalim na usapin. Nagpakilos ako ng lakas ng loob at nagpunta sa ospital. Nadaanan ko ang mga silid at tinanong kung may mga natanggap na sugatang kalalakihan o kababaihan. Ang mga sagot ay pabalik-balik, walang na-report.
May ilang biglaang insidente pero hindi namin makonekta. May nakitang kakaiba pero hindi komprehensibo. Nang umuwi kami, nag-ayos si Errol ng mga dokumento at sumulat ng mga liham na tila naglapit ng hangin at naglalakad sa hangganan ng pag-asa. Sa bawat piraso ng papel na inilalagay niya sa bag, nakikita ko ang maliit na pag-asa na baka isang araw ay magbubukas ang mga mitsa ng katotohanan. Ang nanlilimos lang na totoo, marami ang hindi naniniwala. May mga nagsabing kami dramatiko, may nagbintang ng sirang pamilya. Ang pangalan ko at ang pangalan ni Errol ay ginamitan ng mga istorya at may mga tao na nagtanong kung ano ang ating hinahanap. Ngunit sa likod ng lahat ng mga pagtanggi, may mga taong nag-abot ng tulong, mga magkakapitbahay mula sa bayan na minsang hindi natin inaasahan, ilang kabataan na nakita ang bagay at sumama sa amin, at isang paring hindi natatakot na magtanong. Hindi naman lahat ng tao ng baryo ay naging kasabwat. May maliwanag na bahagi ng komunidad na tumutulong at iyon ang nagligtas sa amin sa mga unang araw. Lumipas ang mga buwan. Nag-umpisa kaming mag-organisa ng mga paghahanap sa umaga at gabi. Tumingin kami sa mga sanga, sa mga kuweba, sa mga daanan na madalas ay tinatahak ng kalalakihan ng baryo. Minsan may mga palatandaan, isang bakas ng sapatos, isang pirasong tela, isang maliit na butas sa lupa, ngunit walang konkretong ebidensya na magpapatunay ng isang ritual na gaya ng sinasabi namin. May mga symbology na nalimutan natin. Mga salita ng matatanda na naglaho, mga bakas na naubos sa ulan. Hindi namin natunto ng eksaktong lugar kung saan napunta si Fryland. Sa loob ng ilang taon pagkatapos ng nangyari, nag-iba ang buhay ko. Nagtapos ako sa kolehiyo na may ulap sa aking isipan, hindi ganap na malaya sa kanyang anino, ngunit may bagong hangarin. Nagtatrabaho ako sa syudad, naghahanap ng paraan para maging malayong bahay mula sa mga alaala. Si Errol ay laging nandyan. Hindi lamang bilang kaibigan, kundi bilang isang taong nagbahagi ng pagbubuhos ng dugo at sugat. Nagkanya-kanya kami ng paraan para maghilom. Ako ay nagkwento sa papel, siya ay naghanap ng mga paraan upang tulungan ang ibang nakaranas ng trauma. Pero sa gabi, kapag ang mga ilaw ng syudad ay nakapang-ilaw at ang katahimikan ng kwarto ay naglalaho, bumabalik ang mga tunog ng tambol, ang pagaspas ng pakpak, at ang ngiti ni Mama na lubhang nagbago. Ang pangalan ni Diane, hindi ako makalilimot sa kanya. Minsan ako'y nangangarap na makikita ko siyang nakangiti ulit, na may buong buhay na muli. Minsan naman, sa hindi inaasahang sandali, ang mukha ni Fryland ay sumusulpot sa aking panaginip na may lukso ng pag-asa at pagkatapos ay naglalaho. Nakaramdam ako ng karmik na pananagutan. Ikaw ang nakaligtas. Bakit hindi mo siya naisalba? Bakit ikaw ang dapat magpatuloy? Ang mga tanong na iyon ay naging palamuti sa mga araw ko, mga salitang di umaalis at tila bumibigat sa bawat hakbang. May mga oras na bumalik ako sa bayan. Hindi madalas, ngunit kailangan kong malaman kung may pagbabago. Minsan dumating ako ng tahimik, palihim, nagtanong, nagsisiyasat. Nakita kong ang ilan sa mga naging kasabwat ay nagbago ng buhay. May umalis, may yumaman, may nawala rin na parang wala. Si Pinunong Larios, madalas kong iniisip kung nasaan siya ngayon. Ang mga bagay na isinayaw namin noong gabi ng pista ay naging kwento na sinusubukan baguhin ng mga nagwawalang bala. May ilang nagsasabing siya ay nawala rin. May nagsasabing siya ay binigyan ng hatol ng kanyang sarili ng mga tao. At may nagsasabing siya ay nagpatuloy sa paghiram ng katahimikan sa ibang baryo. Wala akong katiyakan. Sa isang pagbisita, napadpad ako sa bungad ng kuweba. Hindi ako pumasok, huminto lang ako sa may pasukan at tumitig sa madilim na butas. May isang malalim na katahimikan at ang hangin ay nagdala lamang ng amoy ng luwad at lumang lumot. Hindi ko nalaman kung ano ang hinahanap ko doon, sagot ba? O isang pagkakataon na isara ang pinto? Lumapit ako at binanggit sa sarili ko ang pangalan ni Fryland ng malumanay. Wala nang sumagot. Wala nang nagbalik. May mga maliliit na piraso ng tela at alahas sa paligid ng pasukan. Mga bagay na parang nalimot ng oras. Napakamadilim. Tulad ng dati, hindi ko sinubukan pang pasukin.
Ilang taon ang lumipas. Natuto akong magtago ng galit at pagdurusa sa loob ng mga ngiti. Nakapagtapos ako, nakahanap ng trabaho, nakapagpatuloy ng buhay. Ngunit may bahagi ng puso ko na nananatiling bakante. Ang bakanting iyon ay hindi nasasagot ng bagong mga relasyon o mga bagong kapalaran. May isang sandali na malalim ang pagnanalangin ko. Hindi upang kunin ang sakit, kundi para intindihin kung bakit ganun nangyari. Kung bakit ang komunidad na dapat pumrotekta ang nag-alay ng mga inosente. Minsan, pagka-uwi ko sa gabi, pumupunta ako sa simbahan at tititigan ang imahe ng santo na dati kong inaalayan ng Mona Lisa noong bata ako. Hindi ko ipinagtatwa ang simbahan, ang relihiyon ay hindi ang problema. Ang problema ay ang paggamit ng paniniwala bilang takip sa mga gawaing marumi. Ang panalangin ko'y hindi para tanggalin ang pananampalataya ng iba, kundi para mabuksan ang mata ng mga tao na makita kung gaano kadalasan ang takot ay ginagamit bilang palamuti para sa kasamaan. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkakanulo. Hindi lang ang pagkakanulo ni Mama, bagkus ang pagkakanulo ng lahat ng dapat kong pinagkakatiwalaan. May mga sandali na hindi ko maiwasan ang tanungin ng sarili. Paano kung ako'y ibang tao nangyari? Paano kung ako'y naging buo? Ngunit ang sagot ay hindi agad dumarating. Ang tanging katiyakan ko ay ang patuloy na paglanghap ng hangin at ang pagtalon ng puso kapag may nalalapit na alingaw-ngaw. Nagbuo kami ng isang maliit na grupo ng mga taong nakaligtas. Hindi lang ako at Errol, kundi may iba pang nakaranas ng mga pangyayari kung saan dapat ay protektado sila, ngunit napag-iwanan. Nagtipon kami, nagbahagi, at unti-unti ay nagkaroon ng lakas na itayo ang mga sarili. Naging bahagi ng aking paggaling, ang pagiging boses para sa iba, ang pagtulong sa mga kabataan, na takot at hindi alam kung saan ilalabas ang kanilang mga kwento. Sa pamamagitan ng mga kwentong iyon, natutunan kong ang lakas ay hindi palaging nakikita sa malaking protesta. Minsan ito ay nasa tahimik na pagtayo at pagsabi ng katotohanan. Ngunit may mga gabi na ako'y bumabalik sa simula, hindi dahil gusto kong ulitin ang pasakit, kundi dahil dalangin ko na magkaroon ng kasagutan. Ano nga ba ang nangyari sa Pinunong Larios? Ano ang nangyari sa mga biktima? May mga balitang kumakalat na may mga na-rescue, may mga bali-balita na mayroong ibang nagdala ng hustisya, ngunit wala sa mga iyon ang kumpleto. Ang pinakamalapit na nangyari ay ang ilang dokumentaryo ng mga mamamahayag na nagtanong at nag-imbestiga. May mga piraso na lumabas, mga larawan na pumukaw sa damdamin, ngunit wala ang buong larawan. May isang pagkakataon na nagbalik ako sa kuweba, kasama si Errol. Hindi namin pinasok. Nagtapat kami sa isang malaking bato, sa labas, naghawak kamay at nagtanong ng tahimik. Kung may paraan, babawian ba natin siya? Bulong niya. Hindi ko alam ang sagot noon. Ang tanging alam ko'y ang pag-ibig ko kay Fryland ay hindi mawawala basta-basta. Ang pag-ibig ko ay hindi kailangan ng pagtangi sa mundong ito. Hindi iyon mawawala kahit pa ang mundo ay sabihin na siya ay nawawala. Sa isip ko, may daan pa rin, hindi sa forma ng pag-uwi, kundi sa pag-alaala at paghandog ng kanyang memorya. Minsan, sa pagdaan ng panahon, nakatanggap kami ng liham mula sa isang taong nagngangalang Ana. Hindi ko sasabihing totoong pangalan niya. Nakasulat lang sa papel ang isang maiksing pangungusap, ang ilan sa atin ay huminto. Ngunit ang ilan ay nagising. Hindi malinaw kung sino siya. Sumasagot ba ito na may panahon para sa hustisya? O nagbubunyag lang na ang kwento ay lumalawak? Ano man iyon, ang liham ay isang maliit na apoy sa gabi. Hindi naglilihim ng buong saga, ngunit naglalagay ng bagong tanong. May ibang bayan kaya na nagsasabing iisang kwento lamang? Hindi ko sinasabing nagwakas ang lahat. May panibagong yugto na tumutulong humilom. Ang aking career ay umusbong. Nagkaroon ako ng maliliit na tagumpay. Nakapagtayo ako ng sarili kong buhay. Ngunit lagi kong dala ang mga bakas ng nakaraan. Kapag ako'y nakangiti, may bakas ng pait. Kapag ako'y nagbitiw ng tawa, may bahid ng takot. At nangyari nga, minsan na nakita ko ang mukha ng isang tao na kamukha ni Fryland sa isang syudad. Naglakad lang siya sa kalye, nagkunwaring wala.
Huminto ako sa paghinga, tiningnan siya, at sa sandali na iyon nagpaalala ang lahat ng alaala. Ngunit siya'y lumakad at hindi bumalik. Ang mundo ay nagpatuloy. Ngayon, habang sinusulat ko ito, habang pinagsisikapan kong ilagay sa papel ang mga pangyayari ng tapat at maingat, alam ko na may mga tanong pa. Hindi ko magagawang ibigay ang lahat ng sagot. Marami ang naniniwala na ang paraan ng pag-alala ay isang anyo ng paghahanap. May iba namang nagsasabing ang pagbangon ay pagtanggi sa nawawalang bahagi. Para sa akin, ang pag-alaala ay hindi pagtigil sa paghahanap. Ito ay pagpapaalab ng liwanag. Hindi ko na sineseryoso ang pagbalik kay Fryland sa katawang dati. Ang hangarin ko ay masangas ganap na maliwanag. Hindi dapat palagpasin ang katotohanan. Hindi dapat gamitin ang pag-ibig bilang dahilan ng karahasan. At hindi dapat basta ipagpalit ang buhay ng isang tao para sa katahimikan ng iba. Minsan naiisip ko, anong nangyari talaga sa pinunong Larios? Naaresto ba siya? Naghukay ba ang hukbo ng mga tao at kinuha siya? Nabigo ba ang mga taong nasa loob ng baryo sa pagbigay ng hustisya? O naglaho rin siya, nagpatuloy sa pag-ikot ng landas, naghahanap ng ibang lugar na pag-aalay? Ang mga kwento ng bayan ay nag-uusap. May nagsasabing siya ay napariwara at nawala sa kalagitnaan ng gabi. May nagsasabing siya ay sinaksak ng mga taong nagpasyang sumalungat. Mayroon ding nagsasabing siya ay nabigyan ng pagkakataon na tumakas. Sa loob ng mga taon, ang mga sagot ay naghalo ng parang usok. Naalala ko ang isang gabing umiiyak si Mama sa tapat ng lumang larawan ng aming pamilya. Hindi siya nagbanggit ng mga salita. Hinawakan ko ang kanyang kamay at ramdam ko ang titig na kinakaripas ng kanyang pagkatao. Sabi nila, bulong niya, kailangan iyon para manatili ang ating mga ugat. Sinuntok ko ang hangin sa loob ko, hindi ko sinisi siya buong buo dahil nalulugod ako sa panahong iyon na siya'y tao lamang na nagkamali, hindi isang halimaw. Ngunit ang pagkilos niya ay nag-iwan ng bakas na mahirap limutin. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagkawala ni Fryland. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagkakaroon ng tanong kung paano ko muling pagkakatiwalaan ang mga taong minahal ko. Magtatapos ako sa kwentong ito hindi sa isang resolusyon ng lahat ng bagay, kundi sa isang paanyaya na huwag nating baliwalain ang mga panig ng katotohanan na hindi natin namamalayan. Ang aswang sa aming kwento ay hindi lamang isang nilalang na lumilipad sa gabi. Ito rin ay isang metapora ng takot na ginamit upang sakupin ang ating moralidad. Maging mapanuri tayo sa ating mga bayan, sa ating mga leader, at sa mga dahilan kung bakit may mga lugar na nangyayari ang mga bagay na hindi dapat. Hindi ko inaasahang lahat ay maniniwala sa akin. Hindi ko rin inaasahang lahat ay magbibigay ng hustisya sa amin. Ngunit kung may isang bagay na mapapantayan ko, ay ang pangako na hindi ko hahayaang mawala ang pangalan ni Fryland sa hangin. Ang pagmamahal ko sa kanya ay naging sandigan upang huwag magpatalo sa ingay, upang magpatuloy sa paglaban sa katahimikan, at upang magbahagi ng kwento. Kung may natutunan kayo rito, sana ay hindi lamang ito maging kwento ng katatakutan, kundi paalalang ang pag-ibig at katotohanan ay kailangang pakinggan. Bago ako magtapos, kung may isang punto na nais kong iparating, ito ang huli kong tanong sa inyo. Ano sa tingin ninyo ang nangyari kay Pinunong Larios? I-comment ninyo ang palagay ninyo, at kung natakot o naantig kayo sa kwentong ito, i-share ito sa iba. Maraming salamat sa pakikinig ng lahat ng bahagi ng kwento ko. Dahil dito, kahit papaano, hindi tuluyang nawala ang minamahal ko. Siya ay nabubuhay sa alaala at sa hamon na huwag hayaang maligaw ang mga inosente.